O ano? Nakita mo ba kung ano ang nasa loob? Hindi ko makita kung ano talaga ang nasa loob, pero naramdaman ko, merong isang malakas na spiritual na enerhiya. Mommy, kunin natin ang itim na bato. Okay lang ba? Nabenta. Binabati namin si MS Shen Yuking sa pagbili ng batong ito sa halagang 10 milyong piso. Ito ay, Wow! Woo, halatang napakamahal nito. Yaman na tayo nito. Mommy, tama ako, di ba? Ang galing talagang baby ko. ito ay Bio Dragon Jade. Hindi ko akalain na sa tanang buhay ko ay makikita ko pa ang ganitong kayamanan. Mamatay man ako ngayon, wala na akong pagsisisihan. President Shen, ang mga kayamanan ninyo ay talagang bihira makita. Gustong-gusto ko po ito. Handa akong magbayad ng 1 bilyong piso para bilhin lahat. Ano po ang masasabi ninyo? 1 bilyong piso. Naku, si Shifu paparating. Ang mga pasaway na yan, imbes na mag-ensayo, kung saan-saan na naman nagpunta. May Shifu man o wala. Dapat tayo ay parang normal lang, seryoso at masipag. Shifu, nandito na pala kayo. Pinapa-ensayo ko po ang gashidi. Ngayon, Talaga? Balikan ninyo ang itinuro ko. Kahapon. Huwag naman po. Opo, Shifu. Shifu, kung ipapagawa mo ulit sa akin ang impyernong training na yan, alis na ako sa bundok na yon din. Totoo ba yan? Seifi, kung paalisin mo si Papa, alis din ako sa bundok. Napagkasunduan. Na. Dalawang. Magandang balita. Ang Shifu ninyo, hinihintay lang ang salitang yan. Para, alis na talaga tayo sa bundok? Sana yon, mukhang ganoon na. Shifu. Shifu, bilisan mo, buksan mo ang pinto. Saan mo kami papupuntahin? Ano? Anong ginagawa mo? Ito ang Jade Pendant na naiwan ninyo noong umakyat kayo sa bundok. Kunin ninyo ito at hanapin ang nanay ni Huhu. Teka, anong silbi ng jade pendant na yan? Pinababa mo kami ng bundok. Dapat bigyan mo kami ng pamasa. Nananaginip ka. Umaasa pa ako na kayo ang magre-rebuild the golden body. Pa sa ninuno. Sa liblib na lugar na to, saan natin hahanapin ang nanay mo? Papa, huwag kang mag-alala. Tingnan mo ang aking wind riding flat technique. Wow, Papa, tara na. Kayong dalawang, kalahating kaalaman na basagulero. Paglabas ninyo, huwag na huwag ninyong sasabihing mga disipulo ko kayo. Alam na namin. sabi ni Shifu kalahating kaalaman ka raw. Pero ang ganda naman ng lipad mo. Siyempre naman. Ah, hey, Para. Nabangga natin ang gusali. Magkano kaya ang babayaran natin? humanap tayo ng pagkakataon at tumakas agad. Teka. Sino kayo? Oh, hindi ba tungkol lang yan sa pagbaba ng stock? Kara diyan ako dumating. Basta't magbilang lang ako sa aking mga daliri. Matutulungan ko kayong ayusin yan. Tama. Kahit mahina ang martial arts ni Papa, ang kanyang Tianji Shensuan ay walang kapantay sa mundo. Wihai International. Tumas. Paano nangyari yan? Malapit nang bumagsak ang stock na yan.
Talagang tumaas. Kagagaling lang ng Wihai International Na maglabas ng mahalagang anunsyo. na nagdulot ng pagdagsa ng mga mamumuhunan. Ano? Anong nangyayari dito? Allwinner Technology, tumaas. Talkweb Information, tumaas. Lahat kayo, tumaas. Wow, bakit tumaas na naman to? Dali, bilisan nyo, bumili na kayo. Baliw ka ba? Talaga bang maniniwala ka? Sa mga kalokohan ng lalaking yan? Boss Shen. Alagang tumaas lahat. Ano? Ngayon, hindi lang natin nabawi ang mga nawala natin dati. Nabawi ang lahat, at kumita pa ng malaki. Nasaan sila? Palihim silang umalis. Agad magpadala ng tao para hanapin sila. 10 milyong pabuya. Opo. Yuking, Ana. Gayon, nakilala ko ang dalawang. Maliit na anghel. Tinulungan nila akong malutas ang krisis ng kumpanya. Balak kong ampunin ang batang babae. Bilang apo ko. Sa hinahara, masasamahan ka na rin niya. Ma, mag-ingat ka naman. Huwag kang basta-basta nagpapasok ng kung sino-sino sa bahay. Isa pa. May huhu ako. 6 na taon nang nawawala si Huoho. Hindi na natin alam kung buhay pa siya o patay na. Bukod pa rito, sa tingin ko, ang dalawang anghel na ito ay may tunay na kakayahan. Baka matulungan ka pa nila na gumaling ang mata mo. Huwag na sila. Nagpadala na akong tao para maghanap ng magaling na doktor. Nabalitaan ko sa Kingyun Mountain. May mag-amang parang Diyos. Ang isa ay dalubhasa sa Tianji Shenshuan, at ang isa naman ay sa Kimen Dunjia. May kakayahan silang hindi kayang unawain ng tao. Kaso parang multo sila mahirap hanapin. Hanggang ngayon wala pa ring balita. Huwag kang mag-alala. Paehong ang mag-ama, at si Hoho ay mahahanap mo. Huhu. Kailangan kang mahanap ni Mama. Ito ang jade pendant na iniwan ninyo. Noong umakyat kayo sa bundok, hawakan mo ito, at hanapin mo ang nanay ni Huohuo. Huho, hindi naman sila nakahabol, di ba? Ang bilis nating tumakbo. Mas mabilis pa sa kuneho. Paano sila makakahabol sa atin? Napagkasunduan na. Tatawagin natin ang isa't isa sa tamang paraan. Tatawagin kitang Papa, at tatawagin mo akong Xiao Shiji. Kapag nakalimutan mo ulit, mag-ingat ka sa parusang sekta. Opo, Xiao Shiji. Hay, 30 sentimos lang. Hindi man lang makabili ng tinapay. Paano tayo manghihingi ng limos para ma-rebuild the golden body ang ninuno? Sana mayaman ang nanay ko. Ay, teka, bilisan mo, kalkulahin mo. Nasaan ang nanay ni Hoho? Baka mayaman siya. Gusto ko sana, pero alam mo naman, sa ganitong propesyon, hindi pwedeng manghula para sa sarili. Huwag kang mag-alala, kapag nahanap na natin, ang taong may hawak, ang kabilang jade pendant, makikita mo na ang nanay mo. Papa, alam ko na kung paano kumitang pera. Miss, nakikita kong mahina ang iyong mga paa, at namamaga ang iyong mga mata. Napakadelikado ng iyong sitwasyon. Ikaw, magkakaroon ka ng malaking problema. Bastardo. Problema. Bakit ka nananakit ng tao? Aray. Aray. Hindi nakikinig sa mabuting payo. Kaya nagdurusa sa huli. Lol. May kaway ka ba? Maari akong magbigay sa iyo. Ang serbisyong pambugbog. Hanggat hindi sila, bugbog sarado at naghahanap ng ngipin, hindi kami sisingil. Bugbugin ang 10, libre pa ang isa. Baliw. Teka. Basagin ang ulo gamit ang ladrilyo. Ayoko. Saksakin ang lalamunan gamit ang pilak na siba. Ayaw pa rin. Basagin ang bato sa dibdib. Baliw. 2 baliw. Bakit ka tumatawa? Anong pakialam mo? Nakikita kong madilim ang noo mo. Magkakaroon ka ng sakuna. Baliw ka ba? Baliw. Par, okay ka lang ba, par? Ang galing mong manghula, kuya. Papa, may kita na tayo. Mahirap ang buhay.
Mag-perform sakali. Kaming mag-ama. Ang isa ay Tianji Shensuan. Ang isa ay napakalakas. Hindi ko inakalang mamamatay kami sa gutom sa kalye. Huwag kang mag-alala, Papa. Poprotektahan kita. Siya. Sa wakas, nakita ko na kayong dalawang munting anghel. Yung stock na narekomenda mo sa akin dati, malaki ang kinita ko. Ngayon, sadyang dumating ako para pasalamatan kayo. Wow! Itong mag-ama. Ang bilis nilang makakuha ng donasyon. Ipagpatuloy nyo lang. Para. Maaga. Rebuild the golden body. Ang Shifu naman, ang sama ng ugali. Papa, magugutom na naman ba tayo? Gusto mong kumain? Napakadali lang yan. Bakit ang konti lang ng kinain mo? Hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan kong gayon. Okay lang kung hindi mo maubos. May magliligpit naman yan. Naubos lahat. Kami ni Papa, sobra ba kaming kumain? Ay nako. Hindi. Ang pagkain ay biyaya. Ay, nga pala. Ang lola, gustong-gusto kanya. Gusto kanyang gawing apo sa tuhod. Ano sa tingin mo? Apo sa tuhod. Totoo po ba ang sinasabi niyo? Naman, totoo yan. Hindi ba't matagal mo nang gustong magkaroon no? Mayaman na nanay, ang ganda ng pagkakataong ito. Bilisan mo, pumayag ka na. Pumapayag po ako. Aking munting sinta. Simula ngayon, ikaw na ang aking mahal na apo. Lola, Pero, nag-alala ako. Hindi papayag ang anak ko. May naisip ako. Pag nakita mo siya, diretso kang yumakap at tawagin siyang mama. Nga, ang kitikit ng apo ko. Pag naglambing ka lang, siguradong papayag siya. Ma, nandito na po kayo. Sino to? Bakit parang pamilya siya? Sige na, bilis. Mama, Ay naku. Si Huoho, ang batang yan, talagang nakakatuwa. Ay, nga pala, may kausap akong mga kaibigan ko. Magpapa-beauty kami. Kayo, magbonding muna kayo, ha? Ay ma, Mama, hindi ako ang mama mo. Pero sabi po ni Lola kanina, Wala akong pakialam kung anong pampatulog. Ang ipinainom niyo sa mama ko. Pero hindi ako madaling maloko. Salamat. walang anuman. Papa, bulag pala tong mama. Boss Shen, pasensya na po. Bata pa po kasi, walang alam. Ayos lang. Ang problema sa mata ko, alam ang buong kumpanya. Dahil sa isang kakaibang sakit, naging bulag ako. Kakaibang sakit? Walang sakit ang mata ni Mommy. Nabulag lang siya dahil sa sumpa. Ang tindi ng sumpang ito. Malinaw na may sadyang gumawa nito. Sino kaya ang gumawa nito? Bakit hindi ko mahulaan? Kalokohan. Boss Shen, ang mag-amang doktor na hinahanap nyo. Natagpuan na. Meg-amang doktor? Alaga bang natagpuan na sila? May pag-asa na ang sakit ko. Maliit na sakit lang yan. Hindi dapat ipag-alala. Sa kaunting pamamaraan naming mag-ama, gagaling ka agad. Ito ay suspended thread pulse diagnosis. Hindi nga kayo ordinaryong tao. Hahaha. Maliit na bagay lang yan.
Hindi na kailangan purihin. Ang sakit ni Boss Shen ay baradong daluyan ng dugo na humaharang sa optic nerve. Sa 3 tuok lang, madali itong malulunasan. Ano ba yung pinagsasabi niya? Kalokohan. Kung susundin natin ang paggamot nila, tiyak na may mangyayaring masama. Xiao Yan, Huwag mong hawakan ang mommy ko. sino ka namang batang hamak ka? Kung maantala ang paggamot, kaya mo bang panagutan? Sila ang mga immortal na pinakiusapan ko. Bumaba mula sa Kingyun Temple. Paano niyo sila nagawang pigilan? Ayaw niyo bang gumaling ang mata ni Boss Shen? Kingyun Temple. Papa, hindi ba yan ang templo natin? Kailan pa nagkaroon ng ganyang tao? Sa templo natin? Baka naman. Boss Shen, sasabihin ko po sa inyo. Xiao Zhao, alabasin mo sila. Pero ako, Inapaalis na nga. Ayaw pa ring umalis. Nakakita na ako ng walang hiya. Pero hindi pa ako nakakita na ganito ka walang hiya. Ikaw. sige na, umalis na tayo. Retre. Papa, hindi tayo pwedeng umalis. Pero tingnan mo sila, sa ganong paraan. Ang dalawang yon ay mga manloloko. Pero kung tayo, hindi susundin ang sinabi ni Mema, at susundin ang kanilang planong paggamot, siguradong magkakaroon malaking problema. May punto ka na diyan. At si Lola Jiang, napakabait sa atin. Hindi talaga natin siya pwedeng pabayaan. Bakit kayo bumalik na naman? Mukhang hindi nyo nakuha ang pera. Ano? Xiao Zhao, bigyan mo silang tseke na nagkakahalagang 1 milyong piso. Opo. Kunin niyo ang pera at umalis na kayo agad. Ay, sige. 1,000,000. Alis na ako na yon. Papa, Hindi tayo para sa pera. Ayaw nyo ng pera. Gusto nyo bang magnakaw ng kaalaman? Hahaha. Kung gayon, ipapakita ko sa inyo ang lakas ng aming Kingyun Temple. Xiao Yan, Opo. naku, kung tumusok ang karayom na yan, hindi maganda ang magiging resulta. Patay! bakit tatay? Ang 1 tusok ay nagtatakda ng kapalaran. Ang 2 tusok ay kumukuha ng kaluluwa. Kapag 3 tusok na ang naipaso, gagaling agad yan. Talaga? Naku, ang galing. Bilisan mo na. Makakakita na ulit si Mama agad. Makikita ka na niya, ho. Tingnan mo nga. Halika, Tigil. bakit ka tumatahol? Pagkatapos ng 3 tusok na to, gagaling na si Boss Shen. Anong nangyayari? Nga, bakit ganyan? Bakit hindi mo alam? Ikaw ang espesyal kong inimbita. Mula sa Kingyun Mountain, isang immortal. Kayo. Ako'y cake. Nagloloko lang ako, para lang sa pera. Ano? Tapos na? Boss Shen, Ang araw, buwan, at mga bituin sa langit. May kanya-kanyang pagbabago. Doon. Ang mga alaala ay nagmula sa isang pinagmulan. Lahat ay nasa hilo at 5 elemento. Isang pulbada sa ibaba ng dibdib. gagaling na agad. Malinaw na nakikita ko. Boss Shen, kumusta po kayo? Ano pa ba ang inaasahan ko? Sa loob maraming taon, napakaraming sikat na doktor. Ang hindi makapagpagaling ang aking mata. Paano naman mangyayaring ganito kabilis? Madali lang talagang gamutin yan. Huwag mag-alala, meh. Pero kanina lang, halos na-restore ko na ang paningin mo. At magiging okay ka na. Tama yan. Kung na-break lang namin ang evil spell, ay gagaling na ang sakit mo. Pero hindi ko inakala na magugulo ang gamutan nila sa simula pa lang. Mali kami. Gusto lang naman namin kumita ng pera. Sorry na po talaga. Grabe naman to. Nagpapautang ng pera hanggang sa Junhao Group na natin. Security. Idrag niyo silang 2 palabas. Kanina, maraming salamat talaga sa inyo. Boss Shen, pero dapat po kayo. Xiao Zhao, may file ako. Kunin mo yan para sa akin. Opo. Boss Shen, ang sakit po ninyo ay may kinalaman sa Evil Array na nakaset sa loob ng office na to. Nga. Sino ba ang makakapag-set ng ganitong klaseng evil? Nayingatharing array dito? Sigurado akong nasa paligid niyo ang gumawa nito. Huwag naman sanang. Xiao Zhao? Hindi siguro yan. Hindi mo talaga alam ang tunay na kalooban ng isang tao. Boss Shen, nagpapaalala lang kami ng maayos. Mamatay na kayong lahat. Hindi naman ako masama kay Xiao Zhao. Wala siyang dahilan. Para saktan ako. Ang tanging may galit sa akin. Baka si Shen yan? Ang taong nasa likod nito, mukhang kailangan pa nating hanapin. Sa nayon ang pinakamahalaga
ay mabilis na si Rain. Lahat ng yin gathering formations sa gusaling ito. Sa paghahanap ng dragon, tingnan ang mga bundok na nakapalibot. Bawat pag-ikot ay isang hadlang. Sumunod kayo sa akin. Ang huling formation ay dapat nasa loob nito. Naku, nadiskobra ba tayo? Palagi tayong binabantayan. Isang Chanji Shensuan. Isang Kimen Dunjia. Kumakalat ang balita sa mundo. Ang mag-amang Kinyon Mountain. Kayong dalawa yon, di ba? Alam nyo na ang aming reputasyon, kaya sumuko na kayo agad. Sumuko. Bitawan mo ang tatay ko. Sino tong batang kasaway na to? Umuwi ka na at kumain ng candy. Apo. Ayos ka lang ba? Bakit naman? Sa sandaling nawala ako, ganito na ang nangyari sa'yo. Ayos lang ako. Anong nangyari? Dahil nalaman nyo na. Sabay-sabay na tayong mamatay. Huwag ninyong saktan ang papa at mama ko. Pati si Lola. Apo ko. Hindi, Xiao Shiji. Hindi mo siya kaya. Maliit na bata. Langit, lupa, dilim, liwanag. Mga demonyo, lumayas kayo. Xiao Shiji, tutulungan kita. Xiao Shiji. Bilisan mo. Tumawag ng ambulansya. Walang malubhang pinsala ang bata. Kailangan lang niya ng pahinga. Xiao Shiji, gising ka na. Ayaw mo akong kilalanin. Ang mabait na apo na ito. Ayaw pa rin. Kilalanin ka bilang ina. Kung hindi dahil sa kanila. Ngayon, mag-ama na nagligtas sa atin. Ikaw at ako, ang matatandang buto na ito. Baka matagal na tayong nawala doon. Ma. Hindi ko naman po sinasadya. Nalinlang ka ba dati? Ngayon alam mo na ang pagkakamali mo. Apo ko. Meh. Nagkamali si Mama dati. Humihingi ng tawad si Mama. Hindi ko sinisisi si mama. Kung hindi si mama, sino ang sisisihin? Sisisihin ba natin? Ako, ang lola nyo. Wala akong. Nagbibiro lang ako sa inyo. Simula ng kayong dalawa, ay dumating sa bahay namin. Ang tawanan at saya, ay dumami. Teka, hindi ba kayo mag-ama? Bakit mo siya tinatawag na Xiao Shiji? Simple lang ang tanong na yan, kasi magkaiba ang tawagan namin. Kasi sa sekta, ako ang Shijing tatay ko. Ay, Xiao Shiji, Xiao Shiji. Kailangan pa rin nating mag-ingat. Yung matandang Daoist deity, siguradong hindi yan titigil. Daoist Tseming. Napatay mo na ba yung kite na yon? May mukha ka pa bang magtanong? May dalawang. Napakagaling na master sa kabi nila. Hindi mo ba alam? Muntik na nga akong hindi makabalik. Ibig sabihin, nakalusot na naman yung batang yun? Nakaligtas na naman? Buisit talaga. Don't worry, nandito naman ako. Kapag yang matandang yan, nanggahas pang bumalik, babugbugin ko lang ulit. Napakabuti mong bata. Kung nakikita ka lang sana ni Mommy. Huwag kang mag-alala, Mommy. Malapit ko na pong. Mapagaling ang mga mata mo. Totoo ba? Totoo ba yan, mahal kong apo? May naisip na kaming paraan. Kailangan na lang naming maghanap ng ilang mahiwagang sangka. Boss Shen, malapit nang magsimula ang charity auction. Ay, nga pala. Balita ko, sa charity auction na ito, may isang treasure na tinatawag na Dragon Eye Pill. Kaya raw nitong magtaboy na masamang elemento at protektahan ang tahanan. Charity auction. Bakit? Kung tama ang aking kalkulasyon, sa auction na ito, dapat ay mayroong kayamanan na kailangan natin. Talaga. Buti naman. Tamang-tama naman. Sabay-sabay na tayong pumunta. Saich, Balita ko, si Shen Yuwing, ang presidente ng Zhenhao Group, noong bata pa ay nabuntis ng hindi kasal, at nagkaroon isang anak na babae. Ang lalaking ito at ang bata. Hindi kaya sila. Ang lalaking yon at ang anak niya. Huwag ka nang magsalita. Possible nga. Rainy, alam kong sa loob ng maraming taon, hinahanap-hanap mo ang lalaki. Pero hindi ko inakala na ganyan ka na pala kadesperada. Mukhang gutom na gutom ka na talaga. Ako. Ikaw. Shen yan, huwag mo nang alalahanin ang mga bagay ko. Kung awayin mo pa si Mama, ingat ka, ako ang bahala sa'yo. Maliit na kite. Sino ang kinakausap mo? Shen yan, bilang presidente ng Junhao Group, inuutusan kita. Kung ayaw mong paalisin kita, umayos ka. Kapag nakuha ko na ang Dragon Eye Pearl, at nagawa na ni Daoist Siaming ang ritual,
Tiyak na kukunin ko ang buhay mo. Mama, naramdaman ko sa kanya ang isang masamang aura. Nga, tulad ng dati, si Darius Timing, mukhang, sa pagitan nilang dalawa, may connection sila, sigurado. Sige, mga ginang at ginuo, ngayon na kayong lahat ay narito na sa lugar. Ang ating action ay magsisimula na. Naniniwala ako na ngayon, karamihan sa inyo ay narito para sa Dragon Eye Pearl. Siyempre, bukod dito sa Dragon Eye Pearl, mayroon din tayong ilang misteryosong kayamanan na ipapakita. Sa oras na iyon, hinihiling ko sa inyong lahat na aktibong magbid. Ang mga nalikom na pondo ay gagamitin para sa kawanggawa. Ngayon, malugod nating ipinapakilala ang pinakahihintay nating Dragon Eye Pearl. Mga ginang at ginuo, ito ang Dragon Eye Pearl. Sinasabing ang bagay na ito ay isinilang noong sinaunang panahon, sumisipsip ng esensya ng langit, lupa, araw at buwan. Puno ito ng espiritual na enerhiya. Kapag nasa bahay, makakapagtaboy na masama at magbibigay ng kapayapaan. Mayroon itong walang katapusang gamit. Ang panimulang presyo nito ay 100 milyon. Nag-aalok ako ng 110 milyon. Ito ba ang sinasabi ni Mama? Nakayamanan? Nag-aalok ako ng 120 milyon. Nag-aalok ako ng 200 milyon. Direktang dinobol niya. Ang tapang niya. Talagang siya ang CEO ng Junhao Group. Ang laking kanyang gastos. 210 milyon. 300 milyon. Ikaw. Ikaw na. Bulag na walang makita. Anong silbi kung bibilhin mo yan? Wala namang silbi. Bakit hindi mo na lang ipaubaya sa akin yan? Pagkatapos, bibilhan kita ng bola na gawa sa marmol. Sa tindahan ng 2 piso. Hindi ba perho lang yon? Kahit bulag ako, malinaw ang isip ko. Hindi tulad ng ibang tao. Kahit nakakakita ang mga mata, ang puso naman ay marumi at punong dumi. Ikaw. Itong Dragon Eye Pearl na to. Ang perlas na yan. Pek, Boss Shen, huwag niyo na po sanang bilhin ang perlas na yan. Bakit? Pek ang Dragon Eye Pearl na yan. Ang espiritual na enerhiya na inilalabas nito ay gawa-gawa lang tao, puro pek. Kung ilalagay niyo yan sa bahay, hindi lang walang silbi. Maari pa nitong maapektuhan ang swerte ng tao. Ganoon ba kalala? 310 milyon. Sumusuko na ako. Pinsan, ang action na to ay para sa may pinakamataas na bid. Ang puro salita lang. Walang silbi yan. Para, ako na ang bahala sa kanya. Sabi ko, Ed, Sino ang tinatawag mong ete? pasensya na po. Pakiramdam ko lang po kasi. Mukha kayong Ed. Ang importante, sa bawat pagtaas mong bid, konti lang ang dinadagdag mo. Wala ka bang pera? Kung wala kang pera, huwag kang magkunwaring mayaman at magbilit. Pagdating ng panahon, bibilhin yan mama ko. Pwede ka ring pumunta sa bahay ko para makita mo. Sinong nagsabing wala akong pera? Ako, pinagbigyan ko lang siya. Dahil magkamag-anak tayo. Para lang may matira siyang kahihiyan. Pero dahil hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob, huwag niyo akong sisihin kung maging masama ako. Hindi ako naniniwala. Tama, ang aming Shen Yuqing, AC ng Junhao Group, ang dami niyang pera, hindi na niya alam kung saan ilalagay. Ikaw naman, puro pek at imitasyon ang suot mo. Paano ka makikipagkompetensya sa aming Shen Yuqing? Peke pala ang suit niya. Hindi ko akalain na ganoon pala siyang tao. Sinong nagsabing puro peke at imitasyon ang suot ko? Ang suot ko. Lahat yan ay imported at original. Oh, talaga, hindi ako naniniwala. Tama, kung may kakayahan ka. Pera ang pag-usapan. 350 milyon. 400 milyon. 500 milyon. Wala ka na bang pera? Gusto mo bang pahiramin kang mommy ko? Pahiram ka? Sinong nagsabing wala akong pera? 6 na bilyon. 7 bilyon. 10 bilyon ang alok ko. Sige, sayo na. Hindi ka na magdadagdag? Dahil gusto mo talaga. Hindi naman namin pwedeng agawin ang gusto mo. Tama, mas narespeto namin ang matatanda at bata. Kayo. may mas mataas pa ba kayong alok? 10 bilyon, 1 bisis. 10 bilyon, 2 bisis. 10 bilyon, 3 bisis. Sold. Binabati natin si Miss Shen. Sa halagang 10 bilyon, nakuha niya ang Dragon Eye Pearl. Paano niyo ako niloko? Hindi nakita lang namin na gusto mo talaga, kaya pinagbigyan ka namin. Wala ka bang pambayad? Gusto mo bang mag-back out? Ibig sabihin, sinadya niyo lang.
Naitaas ang presyo kanina? Kung ganoon, malicious bidding na yan. Paano nangyari yon? Dito ako pumunta. Para sa Dragon A Pearl. Humanda kayong dalawa. Shen yan? Mga tao ko sila. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang maging bastos ka. Isa ka lang. Bulag na. Walang nakikita. Magkita na lang tayo sa huli. Kung gayon, ngayon, sa pinakamainit na palakpakan, tawagin natin si MS Shen sa entablado. Huho, ikaw ang gumawa niyan, di ba? Sino ba naman ang hindi gagawa niyan kung inaapi niya si Mommy? Hindi ko inakala. Eke na nga ang damit, pati. Dibdib. Pick rin. Nga, nakakahiya naman yan. Salamat, MS Shen. Bakit ka tumatawa? MS Shen, nagkakamali ka. Ako ay sinanay ng propesyonal. Sa ganitong formal na okasyon, hindi ako tumatawa. May iba ka pa bang kailangan? Hayaan ko muna kayong magyabang ng kaunti. Kapag naging ganap na ang kapangyarihan ni Dao East Sieming, papatayin ko kayong lahat. Kung gayon, agad tayong magpapatuloy sa susunod na aksyon. Ano yan? Hindi man lang ipinakilala. Paano namin yan i-action? Mga ginoo at ginang, huwag kayong mag-alala. Ang dalawang kayamanang ito ay nagmula sa Kylin Cave of Kunlun Mountain. Ano? Kylin Cave of Kunlun Mountain? Tama, Kylin Cave of Kunlun Mountain nga. Kunlun Mountain, ito ang ninuno ng lahat ng bundok, puno ng espiritual na enerhiya, at ang Kylin Cave ay nagluwal ng hindi mabilang na kakaibang bato. Ang dalawang kakaibang batong ito ay nagmula sa Kylin Cave. Ngayon, sinumang makakuha nito ay maaring hiwain ang bato dito mismo at tuklasin ang laman nito. Hindi ba't? Parang pagsusugal sa bato yan? Puro swertehan lang yan. May nakaukit na seal spell. Hindi ko man lang masabi kung anong kayamanan ang nasa loob. Gusto mong malaman kung may kayamanan sa loob? Hindi ba't madali lang yan? Panoorin mo ako. Ano, nakikita mo na? Nakita mo na ba kung ano ang nasa loob? Hindi ko makita. Ano ba talaga ang nasa loob? Pero naramdaman ko na merong malakas na spiritual energy. Mommy, ibid natin ang itim na bato, okay? Ang batang pinulot lang. Talagang pinulot lang. Kaya nga, ang mga gusto nila, pangmasa lang. May magandang bato na nandyan, hindi gusto. Pipiliin pa ang putik na uling. Sa loob nito, paano makakakuha ng treasurer? Alam ko. May charity auction na darating. Doon, maraming treasures ang ilalagay. Siguro, ito na yon. Tignan nyo kung paano ko makuha yung rare na bato. At makuha ang treasure sa loob, para mawu kayo. Yung batong ito, starting bid ay 10 milyon. Ano? Isang putik na uling. Naka 10 million pa ang starting bid? Sa loob nito, imposibleng may kayamanan dyan. Pero yung sa tabi, maganda ang kalidad. Malaki ang sansa, na may kayamanan doon. Mag-aalok akong 10 milyon. Ano? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? May tao talagang handang gumastos ng 10 milyon. Para sa basurang yan? Nabaliw na yata si Boss Shen. Pinsan, ano ba yan? Ang grupo ay hirap na hirap makabangon sa krisis. Tapos lumabas ka na naman para magwaldas ng pera. Ano? Gusto mo bang tuluyang malugi ang grupo? Saka ka lang sasaya, di ba? Nga, kahit gaano pa kayaman ang pamilya Shen, hindi naman pwedeng magwaldas ng ganyan. Basta't gustong anak ko. Paano naman ako bilang ina? Hindi ko kunin yan? Baliw talaga. Sites, 10 milyon, isang beses. 10 milyon, 2 beses. Sold. Binabati namin si MS Shen Yuking. Sa halagang 10 milyon, nakuha niya ang batong ito. Teka. Dahil nabili na ang bagay na yan, dapat buksan na para makita. Sa ngayon ba kayo? Nga. Kahit papaano, mga iyayi nyo kami. Dapat naman. Masagot ang kuryosidad namin, di ba? Nga. Ang bagay na ito ay nakuha na ni MS Shen. Kung bubuksan ba ito, depende sa desisyon ni MS Shen. Huho, ano sa tingin mo? Siyempre, pwede. Pagkabukas niyan, may iyak na. Ako iyak? Kapag nakuha ko ang isa pang kakaibang bato, at may lumabas na kayamanan, kayo ang iyak. Bilisan nyo, kunin nyo na ang isa pang kakaibang bato. Gusto kong ipakita sa isang tao. Sige,
Ngayon, sisimulan na natin ang bidding. Para sa isa pang kakaibang bato. Ang panimulang presyo ay 200 milyong yuan. Ang batong ito ay buong-buo na asul berde. Bilog at makintab ang hugis. Kitang-kita na matagal na itong nababad sa espiritual na enerhiya. 210 milyong yuan ang bid ko. 230 milyong yuan. 300 milyong yuan. Baka subukan din nating kunin? Huwag, mommy. Wala namang spiritual na enerhiya diyan. Wala sigurong magandang bagay diyan. Sage, 300 milyong yuan, isang beses. 300 milyon, 2 beses. 300 milyon, 3 beses. Nabenta. Muli, binabati ko si Miss Shen sa halagang 300 milyon sa pagkakapanalo sa kakaibang batong ito. Nakuha ko na ang kakaibang batong ito. Kung himingi kayo ng tawad at umamin ng pagkatalo, may oras pa kayo. Hindi kami matatalo. Mangyaring maghanda ang dalawa. Maya-maya lang, magsisimula na tayo sa seremonya ng paghihiwa ng bato. Mama, gusto kong maghiwa ng bato. Sige, ikaw na. Salamat, Mama. Huhu, kung sana ay nasa tabi ka rin ni Mommy. Sa oras na ito, gaano kaya kaganda? Sa ganitong kapanapanabik na sandali, paano mawawala ang matandang ito? Siya yan. Hindi ba yan si Master Zhao Hong? Ang eksperto sa pagtatasa ng Jedi? Si Master Zhao Hong ay tinaguri ang Golden A. Anumang piraso ng Jedi sa harap niya, makikilala niya agad kung totoo o fake. Ganun siya kagaling? Haha! Ako, ang matandang ito, ang magsisilbing hukom sa pagkakataong ito. Mga ginoo at ginang, wala naman siguro kayong tutol, di ba? Siyempre, wala akong tutol. Kayo po ang eksperto sa pagkilala ng Jedi. Lahat ay maniniwala sa inyong sasabihin. Di ba? Nga. Para hindi mangyari na kapag may lumabas na kayamanan, mayroong hindi maniniwala. 1 milyong piso para sa isang basurang uling. Talagang hindi sulit. Sino ba namang hindi? Hindi ko alam kung anong. Gayuma ang ipinainom ng batang ito. Kay Boss Shen. Mas maasahan pa rin itong kakaibang bato. Kahit na medyo mahal ang 300 milyon. Maganda naman ang kalidad. Siguradong may kayamanan sa loob. Pinsan, payo ko lang. Huwag na kayong magbukas. Paano kung basura lang ang lumabas? Pagtawanan lang kayo ng mga tao. Hahaha. Ikaw ang basura. Tama. Baka ikaw pa ang umiyak. Mamaya. Ako iyak? Kung hindi ako makakuha ng kayamanan, ako kakain ng dumi at inom ng ihi. Ano? Gusto mong makakain at makainom ng libre? Ikaw, Ha. buksan na natin ngayon at tingnan kung sino ang tama. Ito ay, Wow. Nagkamali nga ako ng tingin. Sa isang banda, napakaliwanag at luntyan. Sa kabilang banda, madilim at walang kinang. Mabuti na lang hindi kami sumama kanina. Kung hindi, lugi kami ng husto. Tama. Itong basurang bato na to. Kahit ibigay ng libre, hindi ko dadalhin sa bahay. Anong klaseng basura ang lumabas dito? Nagkakahalaga ito ng 300 milyon. Wow, halatang napakamahal nito. Yaman na tayo na yon. Mommy, tama ako, di ba? Ang galing talagang Barbie ko. ito ay Bio Dragon Pattern Jade. Hindi ko inakala na sa buhay ko, makikita pa ako ng ganitong kayamanan. Wala na akong pagsisisihan kahit mamatay ako. Narinig ko, ang Bio Dragon Pattern Jade ay isang mahalagang kayamanan para sa paglilinang ng mga immortal. Puno ito ng espiritual na enerhiya at marami pang hindi masabing kakaibang epekto. Ito ay may halagang ngunit walang mabibili. Talagang mayroon ito. Kapag inilabas ito, tiyak na pag-agawan ito ng lahat. Sa halagang 10 milyon lang, nabili ang kayamanang ito. Talagang kumita ng malaki. Kaya pala na-predict ko noon na magkakaroon ng malaking kapalaran sa auction na ito. Hindi ko inakala na ito ang piraso. Ang Bio Dragon Pattern Jade, gagamitin itong panggamot. May pag-asa na ang mata ni Boss Shen. Talaga, Mommy? Makakakita ka na ulit kaagad. Talaga? Ang galing. Hindi yan. Imposible. Paano sila nagkaroon ng ganoon kagandang swerte? Master, hindi ka naman siguro nagkamali, di ba? Ito nilang. Baka peke lang lahat yan. Matagal na akong nag-i-evaluate ng Jade at Bato. Kilala ako sa aking husay. Tinatawag akong Golden Eye. Kinu-question mo ba ako? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano nga ulit ang sinabing iba kanina? Ngayong talo na, hindi ba dapat tuparin na ang pustahan? Ikaw, Kasi, sabi mo kanina, kapag natalo ka, kakain ka ng tayo at inom ng ihi. Sino sa mga narito ang may malaking para ipatay sa kanya? Ha. magkita na lang tayo. Mabuti na lang at mayroon nito. Hindi na sayang ang pagpunta. Kapag naging ganap na ang kapangyarihan ni Daoist Sieming, papatayin ko kayong lahat. Boss Shen,
Ang mga kayamanan mo, bihira talagang makita. Gustong-gusto ko sila. Handa akong magbayad ng 1 bilyong yuan para bilhin silang lahat. Ano sa tingin mo? 1 bilyong yuan. Ang daming zero. Ang daming zero. Binili ng 1 milyong yuan. Ibebenta ng 1 bilyong yuan. Sa maikling panahon lang. Kumita na ng 100 beses. Ay, Bakit hindi tayo? Ganyan kaswerte? Maraming salamat, Ginoong Zhao sa paghanga mo. Pero ang kayamanang ito ay pag-aari ng aking anak. Kailangan kong igalang ang kanyang desisyon. Mommy, Kahit na napakahirap makuha ang mga kayamanang ito, ang 1 bilyong yuan ay sapat na huwag para kay Papa, Mama, at Lola na makakain ng maraming masasarap na pagkain. Pero, Hindi naman natin kailangan ganoon karami. Kailangan lang natin maliit na piraso. Bilang sangkap sa gamot, para gumaling ang mata ni Mommy. Ang iba ay wala ng silbi sa atin. Hindi rin gaanong magagamit. Bobby, salamat. Mommy, bakit mo sinasabi yan? Tungkulin ko lang yan. Lolos ho, kailangan lang namin konti. Ang iba, pwede naming ibenta sa'yo. Okay lang ba ang 1 bilyon? Sige, ikaw ang bahala. Yehey! Daoist Siming. Ang Dragon Eye Pearl na ito, dinala ko na sa'yo. Dragon Eye Pearl. Napakagaling. Sa kayamanang ito, tiyak na magiging perpekto ang aking kapangyarihan. Wala nang makakatalo sa akin sa mundo. Hindi na ako makapaghintay. Namamatay ang mga taong yon. Hahaha. Ah. Niloloko mo ako, gamit ang kekeng ito. Imposible. Ito ay, nagastos ko ang 1 bilyon dito. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang pagkakaiba? Ngayon, ang aking kapangyarihan, hindi lang hindi umunlad, kundi nasugatan pa ako ng malubha. Daoist Siming. Wala akong kinalaman diyan. Kaya pala, bigla silang huminto sa pagbid. Sigurado akong may nakita silang problema. Si Shen Yuking at ang dalawang mga kite na yon sa tabi niya. Sinadya pa akong taasan ng presyo. Napakasama talaga nila. Kung hindi ko sila mapapatay, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Aha, ilagay mo to sa loob ng porselana. Ahanapan mo ng oras para ibigay sa kanila. Gusto kong magdusa sila ng higit pa sa kamatayan. Hahaha. Mama, magpahinga na po kayo ng maaga. Gagamitin ko ang Bio Dragon Pattern Jed para gumawang gamot para sa inyo. Manalik po kayo, ang inyong mga mata ay gagaling din agad. paalam. Xiao Shiji. Ang batang yan, talagang, nagmamalasakit sa'yo. Kung buhay pa si Huhu, siguro kasing laki na rin niya. Huwag kang mag-alala. Mahahanap din natin si Huohu. Bio Dragon Pattern Jed. Malit na nilalang, nasaan ka? Nahanap na. Ayos. Xiao Shiji. 3 araw na siyang nasa loob. Bakit wala pa ring balita? Baka may nangyari na sa bata. Apo, ayos ka lang ba? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ayos lang ako. Grab, pinakaba mo kami. Nga anak, Mommy, Tinutulungan kitang gumawang gamot Sa prosesong ito, hindi ito pwedeng putulin. Subukan mo na. Itong maruming bagay na to. Talaga bang walang mangyayari kung kakainin yan? Anong sabi mo? Lola, pasensya na po, nadulas lang ako. Yuking. Kumusta ang pakiramdam mo? akiramdam ko kaya ko. Akiramdam ko. Hindi pa rin. Mommy, huwag mong pilitin. Mommy, kanina. Konti na lang makakakita na ako. Mommy, masyado kang nagmamadali. Kahit na epektibo ang gamot na ito, dapat itong inumin ng buo. Isang buong treatment para tuluyang gumaling. Kung sa panahong ito, pilit mong gagamitin ang paningin mo, makakasama ito sa mata mo. Salamat sa Diyos. Sana sa susunod na taon sa panahong ito, makita mo na ang mga kamelya sa labas. Naku. Bakit kailangan pa sa susunod na taon? 7 tableta lahat. 1 tableta bawat araw. Mga 1 linggo lang, gagaling na. Ano, 1 linggo?
Apo ko. Hindi ka naman siguro. Nagbibiro sa amin, di ba? Siyempre hindi. May natitira pang 6 na tableta. Ingatan niyo yan. Ay naku. Apo ko. Maraming salamat sa'yo, Lola. Masamang balita, madam. Ika-cancel ang Chenlong Group. Lahat ng order ng kumpanya natin. Malulugi na ang Junhao natin. Ano? Kami at ang Chanlong Group ay maayos naman ang kooperasyon. Paano naman nila biglang ika-cancel? Ang dami-daming order na yan? Hindi ko rin po alam. Hindi pwede. Pupuntahan ko ang chairman nila. Ang lamig dito. Ang lakas ng sumpa dito. Para sa sales target ngayong taon. Boss Chow, bakit nyo biglang kinansela? Ang mga order natin? Boss Shen, nitong nakaraang araw, ang Tianlong Group ay hindi maganda ang takbo. Nakaranas kami ng iba't ibang aksidente. Wala kaming magawa, kundi isuko ang ilang negosyo. Pero lahat ng materyales sa produksyon, handa na namin. Kung ititigil namin ngayon, Sana maintindihan ni Boss Shen. Ang hirap ng aming kumpanya. Sana maintindihan ni Boss Shen. Nga. Noong nakaraang buwan, nasunog. Ang isa sa aming bodega. Nawalan kami ng bilyon-bilyong halaga ng paninda. Tapos, bumagsak pa ang bagong gusali, at namatay ang mahigit 10 manggagawa. Ang bayad pinsala pa lang, umabot na ng 10 milyon. Ang proyekto ay kailangan pang itigil ng walang katiyakan. Narinig mo naman, Boss Shen. Kapag bumuti na ang sitwasyon ng aming grupo, makikipagtulungan ulit ako. Sa inyo, Boss Shen. Hindi ito ganoon kasimple. Sino ka? Huwag mo munang alamin kung sino ako. Kung hindi ito, agad-agad masosolusyonan. Sa huli, hindi lang ang Tianlong Group ang malulugi. Kayong lahat na narito ay mamamatay sa kalsada. Anong sabi mo? Sinusumpa mo kami? Boss Shen, kahit na hindi na, magpatuloy ang ating kooperasyon. Hindi mo naman pwedeng maghanap ng tao para laitin kami, di ba? Boss Chow, wala po kaming ganoong intensyon. Sige na, palisin nyo na sila. Huwag niyong galawin ng papa ko. Boss Zhao, kailangan nyo talagang maniwala sa amin. Kung hindi lang pagkalugi ng grupo ang mangyayari. Lahat ng naririto ay mamamatay sa kalye. Palabasin nyo yan. Ito, aksidente. Aksidente lang to. Nako, Papa, ayos ka lang ba? ayos lang si Papa. Gayon, naniniwala ka na ba sa sinabing papa ko? Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang lakas ng sumpa rito sa inyo. Malinaw na may gumawa ng masama. Una, maapektuhan ang inyong kapalaran. Pagkatapos ay babalutin kayo ng sumpa. At sa huli, mamamatay kayo ng hindi natural. Hindi naman siguro. Ang dami namang sinasabing mahiwaga. Nga. 21 ST century na ngayon. Yang mga sinasabi mo, mga pamahiin lang yan, di ba? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Gayon ka palang maniniwala? Huli na. Papa, tara na. Teka. Huwag kayong umalis. Paano na kami kung aalis kayo? Kung nakikita nyo ang problema, siguradong kaya nyo rin itong solusyonan. Hindi naman siguro kayo magpapabaya, di ba? Tama. Kung maililigtas nyo ako, at ang mga kasama kong ito, na nagsumikap kasama ko, ako, si Zhao Qianlong, ay tiyak na gagantihan ang inyong kabutihan. Boss Zhao, Boss Shen, ang tagal na nating magkakilala. Matalik na magkaibigan na tayo. Pakiusap, tulungan mo kaming makipag-usap sa kanila. Nga. Sige, susubukan ko. Baka naman tulungan mo sila? Ay naku, kanina, ang kabutihan ko ay binalawala lang. Mayon, tinatamad na akong makialam dito. Tama. kanina kami ang may kasalanan. Hindi namin kayo nakilala. Kayo po ang aming dakilang budha. Ngayon po ay talagang lubos kaming humahanga sa inyo. Sana po ay maging mapagbigay kayo. At huwag na kaming pagtuunan ng pansin. Yan ba, ang layo-layo ng pinanggalingan namin. Tapos dito pa, wala man lang kaming napagkasunduang kontrata. Nga. Pati gasolina namin, ubos na. Huwag kang mag-alala, Xiao Yi. Basta masolusyonan mo ang problema namin. Hindi lang isang kontrata. 10 kontrata pa, walang problema. Talaga? Ako si Zhao Tianlong, kapag nagsalita. Isang laway, isang pako. Pero, sasabihin ko na sa'yo ngayon, kung malaman kong, niloloko mo lang kami. Huwag kang magtataka kung maging masama ako. Huwag kang mag-alala. Xiao Shiji, simula na. Nakuha. Kayamanan at swerte, nasa tuktok. Ginto at jade, kayamanan ay dumating. Gusto mong tumakas? Xiao Shiji, ikaw na bahala. Ayos na. Uy, parang may naramdaman ako. Hindi na ganoon kalamig at nakakatakot.
Hindi nga. Ganoon ba siya kagaling? Baka naman guni-guni mo lang. Naresolba na ba talaga? Huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ni Mommy na walang problema. Hello. Ako si Zhao Qianlong. Boss Zhao, magandang balita. Ang ating mga construction site na sinara, pwede na magpatuloy sa trabaho. Ano? Ang ating mga construction site na sinara, pwede na magpatuloy sa trabaho. At hindi lang yan ang magandang balita. In-unfreeze na ng bangko ang ating pondo. Ang mga kumpanya na dati, lumayo sa atin, ngayon ay nagmamakaawa na makipagtulungan ulit sa atin. Halos masira na ang pinto sa dami nila. Hindi ko na po kayo kakausapin. Kailangan ko na silang kausapin. Boss Zhao, ang sinabi niya sa telepono ay, Lahat ng problema ng grupo ay nalutas na. Ang kumpanya, nabuhay muli. ay, ang galing naman. Para siyang isang Diyos. Ay, naku, hindi naman. Tungkol lang sa kontrata kanina. Bilisan mo, maghanda ka ng 10 kontrata. Hindi, 20. Agad-agad makipag-ugnayan sa kumpanya ni Boss Shen. Para sa pinakamataas na antas ng strategic cooperation. Lahat ng future projects. Unahin ang kumpanya ni Boss Shen. Kung hindi nila kaya, saka lang ibigay sa ibang kumpanya. Opo, Ito po ay maliit naming pasasalamat. Sana po ay huwag ninyong tanggihan. Wow! Papa, ang dami-daming pera dito. Makakabili na naman tayong maraming pagkain. Wow. Safety. Ang sama naman ng matandang yan. 10 piso lang ang iniwan niya sa akin. Sa Feng Shui formation na inilagay ni Daoist Seming. Para sa akin, hindi na magkatagal ang kumpanya niya, di ba? Kapag kinansela ng kumpanya ang kontrata at bumaba ang performance, Shen Yuqing, ang posisyon mo bilang C, ay malapit nang mapunta sa iba. Kumusta? Hindi ba't malapit na ang kumpanya? Maubusan ng lakas? Hindi po, Manager Shen. Maraming orders ang dumating sa kumpanya, kaya hindi na po namin kayang asikasuhin lahat. Inatawag ng CEO ang lahat ng empleyado para magtrabaho magdamag. Ano? Hindi ba't ang Tianlong Group ay malapit ng malugi? Bakit ang dami pa ring orders? Pero ang krisis ng Tianlong Group kanina ay naayos na lahat at ginawa pa kaming strategic partner at binigyan pa kami ng 20 kontrata. Ngayon, ang mga makina namin halos umuusok na sa sobrang trabaho. Shen Yuqing, maghintay ka lang. Ang bilis nila. Nakakagawa na ng pera. Ilang araw lang naman sila baba sa bundok, di ba? Mukhang ang rebulto ng ninuno ay malapit ng ma-rebuild. Kailangan ko ring baba sa bundok para kumita. Kung hindi, ang gutom ko talaga ay hindi na matitiis. Shifu, saan ka pupunta? Wow! Ang daming masarap na pagkain. Anong espesyal na araw ba na yon? Wala namang espesyal na araw. Hindi ba pwedeng mag-reward sa mga bayani namin? Sinabi ni Shen Yuqing sa akin ang nangyari ngayon. Laha. Kung hindi dahil sa inyo na nagligtas, ay talagang magbabangkrupt na ang kumpanya namin. Ginawa lang namin ang dapa. Nga, kain namin ni Daddy. Ng ganito karaming masarap. Hindi naman pwedeng libre lang, di ba? Ang bait mo naman, anak. Kain kayo ng maayos. Kukunin ni Lola ang paborito mong braised pork knuckle para sa'yo. Si Shifu. Shifu, Huwag kang tumakbo. Bayaran mo ako. Papupuntahin ko ang aking alagad. Para bayaran ka, okay? Mayaman ang alagad ko. Tingnan mo, kumakain ng drumstick ang alagad ko. Tingnan mo, alagad. May problema ang iyong Shifu. Alagad, tulungan mo ang iyong Shifu. Shifu, tama lang na pinalayas mo kami sa bundok. Sobrang tama. Hindi ko inakala na sa paanan ng bundok. Ang daming masasarap na pagkain. MMEMM. May problema ang iyong Shifu ngayon. Ikaw, alagad. Alagad, iligtas mo ang iyong Shifu. Nasa panganib si Shifu. Kung gayon, iligtas natin siya. Saan kayo pupunta? Para iligtas siya. Pasensya na. Kasalanan ni Shifu. Kasalanan ni Shifu. Pasensya na ang Shifu ko. Hindi siya marunong umintindi. Mag-ingat kayo sa susunod. Kontrolin mo ang matandang ito. Ikaw na nga, tong lumabag sa batas. Ikaw pa may ganang magsalita? Shifu, hindi ka pa ba nahihiya? Sa edad mong yan, gumagawa ka pa rin ng ganyan. Pinapahiya mo kaming mga disipulo mo. Saan namin ilalagay ang mukha namin? Ako? Anong ginawa ko? Dito sa syudad, sobrang dami ng gimmick. Gusto kong bumalik sa probinsya. Sadya na, Shifu. Bigla kang bumaba ng bundok. May emergency ba? May emergency ba? Baka may nangyari sa bundok? Wala na kaming makain sa bundok.
Ang mga shidi mo, ilang araw na, hindi pa nakakakain ng busong. Pero ako, nakakuha ako ng malaking trabaho. Sabi nila, may isang dalaga mula sa mayamang pamilya na handang gumastos ng 20 milyon. Palang gumaling ang kanyang eye condition. Pero pagpasok ko pa lang sa bahay ng mayamang pamilya, tinanong ako kung gusto ko ng fast food at sinaktan pa ako. Shifu, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo yan. Ang sinasabi nilang mayamang pamilya ay maaring isang adjective, pero ang mayamang pamilya mo ay pangalan. Gets mo ba? Anong pang-uri, pangalan? Gutom na ako. Gusto ko na kumain. Shifu, sundan mo ako. Dadalhin kita sa maraming masasarap na pagkain. Shifu, kain ka ng hipon. Ay, apo ko. Sino ba to? Kung ganito na lang siya kumain, baka may mangyari sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Kahit gaano pa siya kumain, walang problema yan. No nga. Gutom na gutom lang talaga si Shifu. Ay, Shifu niyo pala siya. Shifu, ikaw. Nabulunan ka. Hayaan mo, tutulungan kita. Dawis. Baka gusto mo munang uminom ng sabaw para lumusong. Ay, dahan-dahan lang sa pagkain. May paisa pa sa kusina. Sapat na, sapat na. Maraming salamat po talaga sa inyo. Matagal na hindi pa ako nakakakain ng ganito kasagana. Basta masaya ka, Daoist, okay na yan. Ano ba tong sugat sa mukha mo? To? Nakuha ni Shifu sa bahayng mayaman. Dahil binagbog siya. Bahay ng mayaman. Nga. Mali po ang pagkakarinig nyo. Ang ibig sabihin ni Xiao Shiji, masyadong madilim para umuwi. Dito sa bundok, hindi tulad sa syudad. Ang dilim-dilim, hindi nakita ang daan. Kaya nadapa. Ay, ganoon pala ang nangyari. Sino yan? Si Shifu ko po. Shifu, siya po ang bagong mommy na umampon sa akin at kay Papa. Shifu palang aming mahal na bata. Salamat sa paglalakbay nyo. Hindi ako napagod. Ayaw nga ang nag-ampon sa dalawa kong pasaway na alagad. Salamat sa abala. Ay, Daoist, ano po bang sinasabi nyo? Ang makapag-ampon kami. Ang dalawang batang ito ay isang biyaya para sa amin. Marami na silang naitulong sa amin. Tama. No nga. Teka. Daoist, dumating po ba kayo? Para kunin sila? Ay, hindi naman. May isang mayamang pamilya ang nag-imbita sa akin. May nagbayad ng malaki. Inimbitahan ako rito para gumamot. Sabay dalaw na rin sa mag-ama. Marunong din po bang gumamot si Dawis? Kaunti lang. Nakikita kong nababalot ng masamang enerhiya ang babaeng ito. At nangingitim ang kanyang mukha. Malamang ay may problema siya sa mata. Di ba? Naku, napakatalas talaga ng mata mo, Dawis. Totoo nga pong may sakit sa mata ang anak ko. Itong si Dawis. Nanawag siya ng bundok para gumamo. Yung dating ekspertong nahanap ko. Sabi rin niya galing siya sa bundok. Pwede kayang siya na iyon. Hay naku, Shifu, wag na kayo mag-abala pa. Kami na ni Xiao Shiji. Halos mapagaling na namin ang sakit na to. Aba, magaling. Yung galing ninyong mag-ama. Muntik na kayong humigi sa tanda ko. Ituloy nyo na lang ang gamutan nila. Sige, salamat na lang po. Mukhang hindi naman ganoon kagaling. Itong si Dawist, ano? Nga. Kung siya talaga dapa, yung mahusay na doktor na Dawist mula sa Kinyon Mountain. Eh di sana itong apo ko, ang magiging parte ng sikat na mag-amang manggagamot na iyon. Mukhang hindi naman ganoon kapalad. Mukhang napag-isip lang talaga ako ng kung ano-ano. Tama na yan. Itong si Master naman. May pasyente pa akong dapat asikasuhin. Hindi na ako magtatagal. Paalam. Shifu, ang bilis mo namang tumakbo.
Pasensya na. Lola, mommy. Ganyan lang talaga si Shifu ko. Ay, na. Walang pinipiling edad. Ang Daoist ay isang taong may sariling personalidad. Nandito pala kayong lahat. Mukhang napapanahon ang pagdating ko. Bakit ka nandito? Yuking, ang lamig mo naman sa akin. Kahit na nagkaroon tayo ng nakaraan at hindi pagkakaunawaan. Alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. Ang daga ay bumibisita sa manok. Walang magandang intensyon. Tama. Kaya nga, Mali ako sa mga nakaraang pangyayari. Inaamin ko rin na nagkaroon ako ng ideya na agawin ang posisyon ng CEO mula sa'yo. Pero ngayon, mayroon nang napakalaking order ang kumpanya. Hindi kalabisan na sabihing ikaw ang pinakamalaking bayani ng kumpanya. Ngayon, lahat ng tao sa kumpanya ay puro papiri sa'yo. Wala na talaga akong pagkakataong makipagkumpetensya sa'yo. Kaya sana naman, huwag mo na sanang pansinin ang mga pagkakamali ko noon. Pangako ko, mula ngayon, susundin na kita sa lahat ng bagay. Totoo ba yan? Siyempre naman, totoo. Nga pala, balita ko mahilig ka sa mga porselana. Ito, pinakuha ko talaga sa kaibigan ko. Gawa ito ng isang sikat na artist. Inabot ako ng 2 bilyon dito. itong porselanang ito. Grabe, may kakaibang pag-alon ng mahika. Mukhang di basta-basta to. Tingnan nyo itong porselana. Bagay na bagay sa deseg ng bahay nyo. Parang sadyang ginawa para dito. Aba, tingnan ko nga. Saan kaya magandang ilagay? Kaya ba dito na lang ilagay? Ang lugar na to ay kung saan nagtitipon ang yin. Kung sasamahan mo paano, sumpang Tianyin curse ng porselanang yan. Lalong lalakas ang sumpa. At ang buong bahay na ito ay magiging isang lugar ng kamalasan. Ibig sabihin, Sa gagawin mong yan. Hindi lang di gagaling si mommy. Lalo pa itong lalala. Tama ba ako? Tama ba ako? Wala akong alam. Hindi ko talaga alam. Ano ang Tianyin curse? talaga? Ay naku. Ano to? Paano mo to ipapaliwanag? Ako? Hindi ko rin alam. Yuking, kailangan mong maniwala sa akin. Binigyan kita ng regalo para lang mapabuti ang relasyon natin. Para hindi mo ako pahirapan. Wala talaga akong ibang intensyon. Sige, magkano ang gusto mo? Ililipat ko sa'yo. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Pwede ba yun? Tama na siya niyan. Basta magtrabaho ka ng maayos. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pahihirapan. Ngayon, umalis ka na sa bahay ko. Ihatid mo siya. Dalhin mo ang mga gamit niya. Huwag kang mag-alala, Daoist. Maayos ang takbo ng lahat. Daoist, nakuha ko na. Ginagaran niya ko sa loob ng 3 araw. Kukunin ko ang buhay nila. Mommy, huwag kang magalit. Nga, Yuking. Matulog ka na rin ng maaga. Matulog ka na rin ng maaga. Shen Yuking, anong nangyayari sa'yo? Ang sakit ng ulo ko. Bakit bigla na lang? Sumasakit ang ulo mo. Lola, ikaw at si mommy. Ikaw at si mommy, huwag niyo naman akong takutin. Naku, may gumagawa ng masama sa likod natin. Papa, anong gagawin natin ngayon? Ihatid niyo sila sa kama. Mommy, anong nangyayari sa'yo? Mommy, matulog ka lang ng mahimbing. Ako at si Papa, malapit na naming pagalingin kayo ni Lola. Alam ko na. Xiao Shiji, sumama ka sa akin. Wala ng oras, bilisan mo. Para masira ang masamang spell at may ligtas sila, kailangan nating sirain ang formation. Bangon. Nahanap ko na. Bilisan mo, sirain mo ang formation ay. Si Papa dito, kokontrolin ang Fending Cran, para gabayan ka. Huwag kang mag-alala, Papa. Ang tao ay takot sa 3 mahaba at 2 maikli. Ang insenso ay takot sa 2 maikli at 1 mahaba. Ang naglagay ng altar na ito, talagang may masamang intensyon. Lola, Mommy, nandito pala sa ibabaw. Ang litrato ni na Lola at Mommy, malinaw na gusto nilang patayin. Sina Lola at Mommy? Hindi, kailangan kong sirain ang pormasyong ito, para iligtas sina Mommy at Lola. Naku, masyadong malaki ang konsumo. Hindi na kaya ni Hoho. Xiao Shiji, Xiao Shiji. Xiao Shiji, ayos ka lang ba? Nasira ba ang pormasyon ko? Ano? Hindi siguro. Hoy, Daoist Siming. Daoist Siming, hintayin mo ako. Ang sentro ng pormasyon ko ay napakatago.
pero natuklasan pa rin nila. Sila na naman ba ang mag-amang yon? Tama. Sila ngayon. Dawis timing. Wala na ba tayong ibang paraan ngayon? Kung hindi alis ang mag-amang iyon, baka wala na akong pagkakataon. Hindi pwede yan. Kung hindi ko alisin si Shen Yuking, paano ko makokontrol ang Janhao Group? Ano ito? Hindi ba ito ang J-dependent? Na laging short ni Shen Yuking? Narinig ko na ang nawawalang anak niya. Ay mayroon ding kaparhong J-dependent. Aha. Alam ko na kung paano paalisin. Ang mag-amang iyon. Ang aking mahal na apo, bakit hindi pa rin siya nagigising? Kung dahil sa matandang tulad ko, may mangyaring masama, paano pa ako mabubuhay pagkatapos nito? Ma, huwag ka munang mag-alala. Hindi ba sabing doktor ayos lang? Xiao Shiji, gising ka na. Apo ko, gising ka na. Kung hindi ka pa nagising, talagang mamamatay na sa pag-aalala ang lola mo. Lola, ma, ayos na po ba kayo? Ayos na, ayos na. Baby, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Pakiramdam ko ayos na akong gayon. Pero gutom na ako. Gusto kong kumain. Gutom ka? Kukunin na ni Papa ang pagkain mo. Sage, Nasaan ang jade ko? Nasaan ang jade ko? Nawawala ang jade ko. Baby, anong Jade? Ito ang jade na ibinigay sa akin ni Shifu. Nung bumaba kami ni Papa sa bundok, sabi niya sa pamamagitan ng jade na ito, mahahanap ko ang tunay kong mommy. Ang batang ito ay naghahanap din ng mommy. At mayroon din siyang jade pendant. Bilang tanda. Siya kaya si... Apo, naalala mo pa ba? Kung ano ang hitsura ng mommy mo? Lumaki ako sa tabi ni Papa. Simula pagkabata. Mula pagkabata, sa bundok na ako lumaki. Kasama si Shifu at ang mga shidi. Ito. Apo ko, simula ngayon, ituring mo na itong bahay mo. Salamat, Lola. Kunin mo tong buhok. Ipad na test mo. Mas mabilis, mas maganda. Opo. Bakit ang tagal? Wala pa ring balita. Ma, bakit hindi ka muna magpahinga? Aano ako hindi mag-alala? Kung siya ay, Lola Jiang, lumabas na ang resulta ng test. talaga, dali, ibigay mo. Tingnan nyo. Sino ang dinala ko? Bakit ka na naman nandito? Tita, grabe ka naman. Ganyan ka ba talaga kagalit makita ako? Hindi ka welcome sa bahay namin. Umalis ka na ngayon. Kung alam nyo lang, kung sino ang dinala ko, siguradong luluha kayo sa tuwa. Magpapasalamat pa kayo sa akin. Talaga? Sino naman ang dinala mo? Sino pa ba? Siyempre, ang matagal mo nang nawawalang anak. Oh ano? Sabi ko na sa inyo. Magpapasalamat kayo sa akin, di ba? Yuking, alam kong, sa mga nakaraang taon, marami akong nagawa na hindi maganda sa'yo. Pero yun ay dahil lang sa kabataan ko at kawalan ng alam. Sa totoo lang, wala akong masamang intensyon. Simula nang malaman kong, hinahanap mo ang tunay mong anak. Patuloy akong nagbabantay sa mga balita tungkol dito. Buti na lang, hindi na sayang ang pagod ko. Siya nga ang nahanap ko. Sa mga nakaraang taon, maraming nagpanggap. Paano ko masisiguro na siya ang totoo? Seg, magpad na test kayo. Gagawin niyo ang ENA test. Sa harap ng bata, alam niyo ba kung gaano kalaking pinsala ang idudulot nito sa murang isip ng bata? Hindi kami hindi naniniwala sa bata. Hindi kami naniniwala sa'yo. Ikaw. Seth, paternity test lang naman pala yan, di ba? Gawin niyo. Tutal, ang masasaktan ay ang anak ninyo. Ang masasaktan ay ang anak ninyo. Dahan-dahan ka. Ipa-test ko na to. Ano? Ngayon lang kayo naawa? Ang kawawang hoho namin. Lumaki sa ampunan. Walang magulang. Hindi lang gutom at ginaw ang dinanas. Pati pang api ng mas matatandang bata. Ngayon, sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang tunay na ina. Pero pinagdududahan pa rin siya. Oho. Kung pinagdududahan kanila at ayaw kanila, huwag kang mag-alala. Alagaan ka ng tita mo. Teka. Yuking, ito ang jade pendant mo. Lola, bilisan mo pagkabitin mo. Kumusta? Talagang nagkabit. Kumusta? Hindi kita niloko, di ba? Huho, si Huho ko talaga yan. Alam kong sa mga nakaraang taon, maraming gustong makapasok sa mayayamang pamilya. Hindi sila nag-atubiling magpanggap na si Huho. Kaya nag-ingat kayo at nagdududa. Pero, hindi ko talaga matis na makita kayong nagdurusa sa pagkamis. At hindi ko rin matis na si Huho sa murang edad ay nagpapagalagala at inaapi sa labas. Kahit na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan dati. Kahit ano pa man, mayembro pa rin ako ng pamilya Shen. Dapat akong tumulong sa bagay na ito. Pero, kung ayaw ninyong magpakilala, dadalhin ko na lang siya. Huwag kang umalis. Dati kasi, natakot na kami sa mga panloloko, di ba?
kaya medyo nag-ingat lang kami ngayon. Nga. Basta't siya talaga. Ang tunay kong anak. Alagaan ko siya ng mabuti. Ako si Shen Yuking. Ay hindi makakalimot sa iyong malaking kabutihan. Dati kasi, may isa ring bata. Akala namin si Huoho yan. Tingnan mo, hindi pa nga natin nakikita ang resulta ng test. Ma, ano ang resulta? Aking apo, hindi mo siya anak. Mukhang, masyado lang tayong nag-isip. Madam, Miss, lumabas na ang resulta ng test. Siya nga ang tunay na anak ng Miss. Talaga. Ang galing. Nahanap na natin si Huoho. Si Huoho nga talaga. Si Huoho ko nga talaga. Halika rito sa nanay mo. Anak. Sa wakas ay nahanap ka na namin. Anak ko, alam mo ba kung gaano ka namin hinana? Ang hirap ng pinagdaanan namin. Huoho. Hindi na ulit papayag si Mama na magkahiwalay tayo. Ang sarap ng chicken leg kanina. Lola, bakit ka na naman nandito? Ikaw, Malapit na kayong palayasin ng matandang ito. Palayasin kayo sa bahay. Tingnan natin kung gaano pa kayo katagal magiging masaya. Huwag kang walang galang. Kung wala siya, hindi ko malalaman. Kailan? Kung makikita ang anak ko. Boss Shen, sabi mo anak mo siya. May problema ba? Naman, nawawala na ang anak ko sa loob ng maraming taon. Sa wakas nakita ko na siya. Mula ngayon, sa pamilya natin, may dalawa na tayong mga anghel. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Sig. opo, Lo. Ikaw na ang kapatid ko mula ngayon. Maglalaro tayo magkasama. Mami, gusto kong kasama ka. Anong tawag niya sa'yo? Ginawa ko lang to para masiguro ang pagkakakilanlan niya. Kaya dinala ko siya para manatili dito ng ilang araw. Baka kasi mula pagkabata, wala siyang nakaranas ng ganitong kabaitan. Kaya naging mommy ko na niya ako. Hahaha. Ay, ganun pala. Oho. Mula ngayon, ito ang tunay mong ina. Tawagin mo akong ninang mula ngayon. Naintindihan mo? Hindi, ikaw ang mommy ko. Mami, huwag mo akong iwan, ha? Tingnan mo nga. Wala rin akong magagawa dito. Mula pagkabata, ang mga batang walang magulang. Talagang kaawa-awa. Binigyan ko lang ng kaunting pagmamahal. Itinuring na agad akong ina. Gusto pa rin, Bobby, na makatulog kasama kang gayong gabi. Tingnan nyo. Gustong-gusto ako ng batang ito. Pero hindi naman ito ang bahay ko. Kung hindi ka talaga maiwan ng bata ngayon, bakit hindi? Ka na lang dito. Matulog kasama siya ngayong gabi. Hindi yata maganda yon. Kung dito ako titira, baka makaistorbo ako sa inyo. Ayos lang. Para sa mga bata naman ito. Ihanda niyo sila ng guest room. Sige na nga. Mami, Oh, Yuking, matulog ka na muna. Ma, paano ako makakatulog? Si Huoho, na hirap kong nabawi. Tinawag niya pa ang iba na nanay. Alam mo ba kung gaano kasakit sa puso ko yon? Dahan-dahan lang. Maraming pinagdaanan ang batang yan. Simula ngayon, ayusin natin ang lahat. Babawi tayo sa kanya. Huoho, lahat ng nawala sa'yo sa mga nakaraang taon. Babawiin ng mommy para sa'yo. Lola, ang sarap ng almusal na luto ni Mama. Talaga. Masarap, di ba? Masarap. Halika, kainin mo rin to. Kumain ka pa ng marami. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang bango naman. Anong masarap na pagkain ngayon? Pasensya na po. Kailangan po kasi naming umalis ng maaga ngayon. Kaya nauna na kaming kumain. Nakita ko po kasi kayong natutulog kanina. Kaya hindi na namin kayo ginising. Ayos lang. Nga po, ako at si Papa. Kahit anong kanin namin, ayos lang. Xiao Liu, ipaghanda mo sila ng almusal. Ngayon, si Lola at Mommy, isasama ka namin. Baby, para mamili. Ang maraming bagong damit. At masasarap na pagkain. Masaya ka ba? Masaya. Baby, sabihin mo lang kay mommy kung anong gusto mo. Bibilhin lahat ni mommy para sa'yo. hindi magtatagal. Palalayasin ko kayo. Tara na. Ang mga pagkain sa ref, naubos na ng munting binibini. Pagtiyagaan nyo na lang yan. Sige na, kumain na kayo. Para, malamig tong siopaw. Mabuti na nga lang may makain. Ang galing. Binilhan ko si Baby. Ang napakaraming bagong damit. Ngayon, pwede na siyang magsuot ng bago araw-araw. Lola, nandito na kayo. Apo ko. Binilhan din kita ng damit. Subukan mo na. Gusto ko rin yan. Babe, anong ginagawa mo? Say Lola yan. Mga damit na binili para kay Ete. Babe, Ang inggit ko kay Ed. Kumakain ng masarap, nagsusot ng maganda. Noong nasa ampunan ako, hindi ako nabubusog. Hindi ako nakakapagsuot ng maganda. Kung talagang gusto ni Ete, ibibigay ko na lang sa kanya. Apo ko.
Maraming hirap ang dinanas ng kapatid mo dati. Bilang 8, pwede bang ibigay mo na lang tong damit sa kanya? Ibibigay ko sa kapatid ko. Kung talagang gusto mo, bibilhan ka ulit ni Mama. Pero, Makinig ka. actually, nagbibiro lang ako kanina. Pinakagusto ko yung shot ko ngayon. Ikaw. Ay, nga pala. Hindi ko pa tapos ang homework ko ngayon. Kita-kita bukas. Teka, Papa. Halika. Bobby, halika. Magpatuloy tayo sa pagsukat. Magpatuloy sa pagsukat ng bagong damit, ha? Yan. Ilagay. Halika. Tingnan natin kung gaano pa kayo katagal dito. Nalulungkot na. Saiji na, wala yan. Nandito pa naman si Papa, di ba, Ma'am? Sa totoo lang, naintindihan ko naman. Kasi syempre, tunay na anak naman talaga yung kapatid. Huwag kang mag-alala. Makikita rin natin si Mama. Huwag kang mag-alala, Dawist Siming. Maayos ang takbo ng mga bagay ngayon. Bukas, kikilos na ako. Naku, ang matandang babaeng yan. Gagawin na naman ang masama? Hindi ko inakala na ang mag-amang yon ay ganoon kalakas. Ang maghamata ni Shen Yuking ay halos gumaling na. Sa reseta ng Daoist Seming na ito, hindi ka na makakadilat habang buhay. Meron akong ho. Mami, anong masarap na niluto mo? Ang bango. Ito ang paborito mong sabaw ng isdang hito na niluto ni Mama para sa'yo. Dalian mo, ibigay mo yan sa mumi na yon para inumin. Ayoko. Gusto kong ako ang uminom. Ikaw na bata ka. Bakit hindi ka nakikinig? Huhwa, anong nangyari sa'yo? Hindi ba't ipinagluto ko lang ang anak ko ng paborito niyang sabaw ng tokwa at isdang crucian carp? Gusto ko lang sanang tikman kung tama ang alat. Pero itong bata, gusto niya munang dalhin sa'yo para inumin mo. Nagsalita lang ako ng kaunti. Ayaw na niya agad. Hayaan na. Kayo naman talaga ang tunay na mag-ina. Ako'y isang tagalabas lang. Ilang araw pa lang siya rito sa bahay. Pero kumakampi na agad sa iba. Ibig sabihin, sinisimulan na akong tanggapin ni Huoho? Mabuting bata. Inumin ni Mommy. Inumin na ni Mommy ngayon. Bakit napakalakas ng sumpa? Hindi pwedeng inumin ni Mommy. Anong ginagawa mo? Mommy! Huwag mo akong tawaging Mommy. Bobby, ayos ka lang ba? Hindi ka ba napasok kanina? Mommy, huwag mo nang sisihin si Ate. Kasalanan ko, hindi ko nahawakan ng maayos. Tingnan mo si little sister. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol ka pa rin. Pero ang sabaw kanina, may lason. Babay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Iyon ay espesyal kong. Para sa Bobby to. Akala mo ba? Lalagyan ko ng lason ang inaanak ko? Kawawang hoho. Gusto lang niyang ibigay ang paborito niyang sopas ng isda sa nanay niya. Pero inakala may lason. Hindi ako nagsisinungaling. Ano ba to? Xiao Shiji, ikaw ba gumawa nito? Kung hindi siya, sino pa ba? Mommy, wag mo na sang pagalitan. Hindi naman siguro. Mahal kong apo, palaging maganda ang ugali. Na, hindi ganyan ang ugali ni Xiao Shiji. May misunderstanding siguro to. Sana nga, na misunderstanding lang to. Kasi nga, anong masamang intensyon pa ang meron ang mga bata? Sa tingin ko, laro lang to ng mga bata para makakuha ng atensyon. Bukod pa rito, Baby, hindi mo na si Ate sisihin, di ba? Di ba? Hindi pwede yan. Lahat bang samang loob? Ako na lang ang magdadasal? Ako lang ba ang magdadalang pasanin? Okay na. Hindi naman yan malaking bagay. Kailangan pa bang magalit ng ganyan? Apo ko, ayos ka lang ba? Isasama ka ni Lola sa parke, ha? Ang matandang babaeng yan. Sinira na naman ang plano ko. Pero, beauty na lang may reserba pa ako. Hindi ko inakala na si Daoist Seming ay naghanda ng Evilcia Stone para sa akin. Basta suotin lang ang kwintas na gawa dito. Siguradong mamamatay kayo. Ang mga binili ko. Siguradong magugustuhan ng dalawang bata. Masyado akong padalos-dalos kanina. Ito na lang ang pambawi ko. Sige na. Lola, Mommy, ito ang regalo ko para sa inyo. Talaga. Gawa ito ni Huoho. Ay, ang ganda-ganda naman. Mahal ko. Sobrang saya ni Mama na makatanggap ng regalo mula sa'yo. Talagang masaya ako. Bakit may sumpa na naman? Lola, Mommy, hindi niyo pwedeng isuot ang kwintas na yan. Apo ko, bakit naman? Hindi ba maganda itong pendant? Nga. Ginawa pa yung Bobby natin. Hindi pwede. May sumpa ang pendant na yan. Itapon mo na.
Baby essay. Huwag ka nang umiyak, Bobby. Sayang naman. Ang hirap pa namang gawin ng pendant na yan. Naku, sayang talaga. Paano mo nagawa yan? Lola, Okay ka lang ba? Baby, huwag ka nang umiyak ha. Okay lang. may sumpa talaga ang pendant na yan. Ikaw bata ka. Ang dami mong sinasabing walang saysay. Anong sumpa? Ang bata-bata mo pa. Saan mo naman narinig ang mga yan? Tatapo. Tama na. Deti, sinabi mong nilason mo. Binasag mo ang mangkok ng Bobby. Hindi ka pinansin ng Bobby. Ngayon, sinira mo na naman ang regalo ng Bobby. Na pinaghirapan niya. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ko po ginawa. Beauty na lang, Deti. Pinagtanggol ka pa ng Bobby ko. Hindi ko akalaing ganyan ka palang tao. Ang batang ito, lumaki sa ampunan. At inapi ng husto. Ngayon na lang niya nahanap ang kanyang tunay na ina. Pero kailangan pa rin niyang maranasan ang ganitong pang-aapi. Kaya niyo bang tingnan lang? Ako nga na tagalabas. Hindi ko na kaya. Aking mahal, isama ka ni Ninang. Pangako, hindi ka na niya papayagang maapi. Huwag kang umalis. Bakit ka alis? Hindi namin hahayaang maapi. Ang bata nang walang kalaban-laban. Tama. Siya ang tunay kong anak. Pero, hindi niyo naman ginampanan ang responsibilidad at obligasyon niyo na protektahan siya. Hahayaan niyo pa rin ba siyang lumaki sa ganitong klase ng kapaligiran? Magpapatuloy pa rin ba siya? Hindi kami. Kami? Bilisan mo, humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Makikipaglaban ka sa akin? Ngayon, kahit ang matandang babaeng ito, hindi ka na niya kayang protektahan. Lola, Mag-sorry ka na. O kaya, mag-sorry na lang tayo. pasensya na kapatid. Okay lang, baby. Ililibre ka ni Lola na. Masarap na pagkain, ha? Baby, bukas isasama ka ni Mommy sa amusement park, okay? Bukas, sabay tayong pumunta sa amusement park. Hindi na ako galit sa'yo. Ang batang yan, napakabait talaga. Nga, hindi man lang siya nagtanim ng sama ng loob. Napakabait na bata talaga. Bakit? Pakiramdam ko may mali. Kapatid, ikaw. Ang jade pendant ko, bakit nasa'yo? Anong jade pendant mo? Sa akin to. Ang kapal naman ng mukha mo. Gusto mong agawin ang nanay ko tapos, gayon, pati ang jade pendant ko, agayin mo pa. Ito ang clue na ibinigay ni Shifu para mahanap ko ang mommy ko. Asa ka pa? Hindi ko to ibabalik sa'yo. Ibalik mo sa akin. Okay ka lang ba? Anong nangyari? Anong nangyari? Aray ko. Naku. Ano ba talagang nangyayari dito? Tinulek ako ni Ed. Ano? Paano mo? Nagawa ang ganyang bagay? Sayang, sinabi pa ni Bobby na, bukas sasama siya sa'yo para maglaro sa amusement park. Hindi ako. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ako, Papa. Talagang hindi ako. Kanina, dinala ako ni Ete sa kwarto niya. Sabi niya, umalis na raw ako dito. Ayaw niya raw na agawin ko si Mama at Lola sa kanya. Kaya pala itong batang to, kanina basag-basag ang plato. Tapos, hinila pa ang kwintas. Nagseselos pala. Inaagaw pa ni Ete ang jade pendant ko. Ayaw kong ibigay. Kaya tinulak niya ako sa hagdanan. Hindi ako. Grabe naman yan. Ang taas-taas ng hagdanan. Ang delikado. Sa totoo lang, papatay ka na. Ikaw, sobra ka na. Mommy, ako. Ang pamilya nila, hindi ka kailanman pinabayaan. Paano mo nagawa ang ganoong kalupit na bagay? Ang bata mo pa, pero ang sama na ng ugali mo. Naniniwala ako sa kanya. Hindi siya ganoong klaseng bata. Ikaw ang tatay niya. Natural lang na kampihan mo ang sarili mong anak. Kawawa naman ang batang ito. Sa wakas ay nakalabas na siya sa ampunan. Ngayon, kailangan pa niyang maranasan ang ganitong sakit. Siguro, umalis na lang ako. Ibibigay ko na lang ang bahay na ito sa Ete. Hanggat nandito si Mommy, walang sino man ang makakaapi sa'yo. Tama. Ikaw ang mabuting apo ni Lola Jiang. Hindi ikaw ang aalis. Kami. Naiintindihan ko. Umalis na tayo. Sabi ko na nga ba, palalayasin ko kayo. Dali, tawagin ang doktor. Dali. Sige, pupunta na ako. Baby, anong nangyari sa'yo? Masakit ba? Walang malaking problema sa bata. Mag-ingat na lang kayo sa susunod. Salamat, doktor.
Ang daming pinagdaanan ni Hoho. Sa wakas, pinagpala rin siyang tadhana. Basta't ligtas ang bata, ayos na. Nga pala. Ito ang inihandang sabaw ng isda ni Hoho para sa inyo. Bilisan niyo't inumin habang mainit pa. Huwag niyong sayangin ang pagmamahal ng bata. Ang bait-bait talaga ng batang yan. Tingnan nyo. Feng Shi, kung hindi tumpak, libra. Tingnan nyo na. Wala pa rin tayong kinikita, Yeah, ma'am. Hindi ko alam kung si mommy ay patuloy pa rin. Uminom mga elixir na ginawa ko. Kung susundin ang mga araw. Dapat gumaling na ang mga mata ni mommy, di ba? Huwag mo nang isipin yan. Bawat isa ay may sariling kapalaran. Gusto mo pa bang baguhin ang tadhana? Halika, bibilhan ka ni Papa ng chicken leg. Ayan, ma'am. Madam, miss, umalis na ang mag-amang yun. Kung umalis, hayaan na. Baka naman. May naganap na hindi pagkakaunawaan noon. Ang ibig mong sabihin, nagsinungaling si Hoho? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang iniisip ko lang, hindi sila ganoong kleseng tao. Kilala mo ang mukha, pero hindi ang puso. Hindi niyo ba naintindihan ang prinsipyong yan? Mommy, Lola, inumin niyo na po ang sabawng isda. Ang bait naman ni Hoho. Simula nang sabihin niyo na masarap ang sabaw ng isda. Pagkagaling niya sa sugat, nagpumilit na siyang ipagluto kayo. At 7 araw na ang nakalipas. Ang mga mata ko, wala pa ring senyales ng paggaling. Ibig sabihin ang mga sinabi nila noon, ang mga salitang yon, baka puro kasinungalingan lang. Busog na ako. Hoho, saan ka pupunta? Hoho. Apos na ang trabaho. Kailan mo ibibigay ang balance? Sige, naiintindihan ko. Naku. Mukhang totoo ang sinasabi ng apo ko. Ibalik mo sa akin ang laptop. Kaya pala kasama kanila. Magkano ang tinanggap mo sa kanila? Ibalik mo sa akin ang laptop. Ito ang pinagkukunan ko ng pera. Yuking. Yuking. Kayo. Matandang babae. Mamatay na sana kayong lahat. Kumain ka, Foho. Ang sarap ng siopaw na to. Pagkatapos nating kumain, hahanapin natin si Mama. Ang chairman at CEO ng Junhao Group ay biglang nagsuka ng dugo at dinala na sa ospital para sa emergency resuscitation. Ay, malaking balita yan Nga. Tingnan mo, kahit mayayaman, may problema rin. John Howe Group. Nasa panganib si Lola at mommy. Alam ko na. Ay, nasaan na siya? Hintayin mo ako. Kamag-anak ng pasyente. Siya ba? Anong nangyari, Papa? Magkamukha. Sobrang magkamukha. Magkamukhang sila ng mama mo. Talaga po? Siya kaya ang mama ko? Paano naman magkakaroon? Kung 2 taong ganito magkamukha sa mundo. Doktor, hindi maganda. Naku, malapit na silang mawalan ng buhay. Hindi. Hindi pwedeng sa Hofa ay manood lang habang namamatay sila. Ito ay isang masamang kapalaran. Mamamatay ka sa ginagawa mo. Kahit mamatay sa Hofa, ililigtas niya si Lola at si mommy. Lola, mommy, ayokong mamatay kayo.
Anong nangyari sa akin? Hindi ba ako patay? Ma, nakakakita na ako. Yeming Yuan. Siya ba talaga ang anak ko? Anong sinasabi mo? Ma, si Huhu to. Ayos lang ba kayo? Bilisan niyo, tulong! Tulong! Ma, ano ba talaga ang nangyayari? Ano pa ba ang mangyayari? Nagkamali tayo sa mabuting tao. Noon pa man, hindi tayo nakinig sa kanila. Naniwala tayo sa babaeng si Shenyan. Noon, Matandang babae. Mamatay na kayong lahat. Hello? Ako si Shen Yuking. Agad-agad, arestuhin niyo si Shen Yan. Arestuhin niyo siya. Tara, para sa pagpasok natin sa John Hao. Tagay, Hoy, sino ka? Ha? buhay ka pa? Gumaling na rin ang mga mata mo. Nagulat ka, no? Sinuhulan mo ang yaya ng pamilya siya namin para makipagtulungan sa'yo. Inik mo ang paternity test report. Tapos, ginamit mo ang ninakaw na jade pendant para makuha ang tiwala namin. At unti-unti mo kaming inudyukan para paalisin ang mag-amang Yeming Yuan. Tama ako, di ba? At ano ngayon? Akala mo nanalo ka na? Anong ibig mong sabihin? Hahaha. Na ito na ang maganda. Hindi kita napatay noon. Swerte mo. Hindi ko inakala na ikaw mismo ang lalapit sa akin. Ang dalaga na mayaman. Nasaan na? Mas mabuti pang pumunta ka sa alagad ko. Makakain muna bago magsalita. Naku! May masamang espiritu. Daoist Siming. Ipadala mo na siya sa kabilang buhay. Ano ba talaga ang gagawin mo? Narito na ang matanda. Daoist. Shifu, ikaw pala. Huwag kang mag-alala. Ayos lang, nandito ang iyong Shifu. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Daoist, ayos ka lang ba? Hindi ko inakala na may ganitong kalakas na kalaban. Sa 36 na estratehiya, ang pinakamahusay ay ang pagtakas. Daoist, hindi mo ako pwedeng iwanan. Saan ka tatakbo? Hahaha. Hahaha. Maghintay ka lang, at magiging isang tumpok ka ng dugo. Patay na, patay na. Dakpin niyo siya. Eka, nasaan ang dalawa kong alagad? Siya. Sila. Hello, ma? May magandang balita ba? Yuking ang mag-ama. Pumanaw na sila. Paano nangyari yan? Ano ang nangyari sa dalawa kong alagad? Pumanaw na sila. Ano? Ang buhay at kamatayan ay nakatakda na. Hindi ito kontrolado ng tao. Hindi nyo na kailangan pang sisihin ang inyong sarili. Sila ay nakatadhana sa kapahamakan na ito. Ang ninuno ay nagpakita ng kanyang ginintuang anyo. Talagang nagpakita ang ninuno ng kanyang ginintuang anyo. Ninuno. Ang pagsasakripisyo ni Huoho para sa kanyang ina, at ang kanyang paggalang na umabot sa langit at lupa, pati na rin ang walang hanggang kabutihan ng mag-amang ito, ang naggabuo sa aking ginintuang anyo. Ngayon, bumaba ko sa lupa, para tulungan silang malampasan ang pagsubok na ito. Dapat ninyong ipamahagi ang kabutihan, upang ang pag-ibig ay kumalat sa buong mundo. Ninuno. 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 Multo, 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 multo. Anong multo-multo? Ang A mo naman. Aray, 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 Buhay tayo. Hindi tayo patay. Huhu.
Apo ko. Naku, pinakaba mo si Lola. Mabutit wala kang nangyari. Mama! Mula ngayon, tayong tatlo, ang ating pamilya, ay hindi na maghihiwalay pa. Ako rin, hindi ako patay. Gusto ko rin ng yaka. Aray! Aray ko! Haha, aray, haha. Ha 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 ha.